Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2811 hanggang 2820. Sa banal na bundok ng Barbaro sa North Sea, naramdaman ng Grand Priest na si Jackson ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa hangganan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang aura na ito, kamamatay lang ba ng buhay ng isang kalahating immortal? Nang matukoy ang direksyon kung saan nanggaling ang shockwave, pinunit niya ang puwang at naglaho sa loob ng bitek. Tanging isang kalahating immortal na halimaw lamang ang makakagawa ng ganitong nakakatakot na eksena ng labanan. Kalaunan ay naramdaman ni Jackson ang aura ni Adrian na nagmumula rito. Bilang kakampi ng Grundy Uno Sacred Land, nadama niyang obligado siyang tumulong sa kanila. Gayunpaman, pagkatayo niya, nakita niya ang mga itim na ulap na namuo sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Tila nalulungkot ang mundo, at isang ulan ng dugo ang nagsimulang tumulo. Ang mundo. Umiiyak. Lumubog sa kailaliman ang puso ni Jackson nang makita niya iyon. Tanging ang mundo ang umiyak nang mamatay ang isang kalahating immortal. Napakaraming posibilidad ang sumagi sa isip ni Jackson at labis siyang nabalisa. Matapos tumayo roon ng ilang sandali, nagngingit-ngit siya at sinabing, "Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang apoy ng Grundy Uno Sacred Land." Sa ibang lugar, sa isang tuktok ng bundok na nakatago sa makapal na hamog, si Xavier ay nasa loob ng punong himpilan ng Primordial Sacred Land nang makaramdam siya ng panginginig sa kawalan. Ang mga shockwave ay nagdulot ng isang malakas na unos. Pagkatapos, isang sunod-sunod na pulang kidlat ang dumaan sa kalangitan, at ang mga tuntunin ng langit at lupa ay gumuho na parang sa labis na kalungkutan. Lahat ay nakaramdam ng matinding kalungkutan kasunod ng ulan ng dugo. Ang mala-doomsday na eksena ay halos ikinagulat ng lahat ng mga disipulo ng buong Primordial Sacred Land. Tingnan mo ang pagguho ng mundo. Mayroon kayang lumalaban dito. Ang pagharap sa malakas na aurang ito bilang isang level 9 Royal Paragon ay ang pakiramdam ng tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. May problema, bakit umuulan ng dugo? Ramdam ko ang lungkot mula sa mundo. Maaari ba itong magpahiwatig ng pagbagsak ng isang napakamakapangyarihang tao? Ano ba ang nangyari? Kumpara sa pagkamangha at pagkaiabigla ng mga disipulo, si Xavier, isang kalahating immortal na cultivator, ay nagkaroon ng sandaling katahimikan bago bumuntong hininga ng malalim. Tumanggi si Hora na makinig, at si Adrian ay nasangkot ng personal. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga kalahating immortal. Noong naglalaro sila ng chess sa patio dati, sinubukan ni Xavier na hikayatin si Hora na huwag masyadong ipagwalang bahala ang pagkawala ni Tomos at Sachin. Bukod dito, hindi pa rin lubusang gumagaling ang mga pinsala ni Hora, kaya medyo bumaba ang kanyang lakas. Ngunit, ikinagulat ni Xavier, dumiretso si Hora sa North Sea. Ang maalab na personalidad ni Hora ay nagresulta sa kakulangan ng pasensya, at masyado siyang matigas ang ulo para maghintay ng kahit isang buwan. Nang mangyari ang kakaibang kababalaghan at ang pag-ulan ng dugo, naniwala si Xavier na si Hora ang bumagsak. Nakipagpalitan si Xavier ng suntok kay Adrian, at ang level 3 divine weapon na taglay ni Adrian ay napakalakas kaya hindi nang ahas si Xavier na labanan siya ng biglaan maliban na lang kung sigurado ang resulta. Iyan ang nakukuha niya sa pagiging matigas ang ulo. Sabi ni Xavier bago ipikit ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang nakapagpapagaling na pagmumuni-muni. Sa ibang lugar, sa isa sa mga bulwagan sa loob ng Primordial Sacred Land, tiningnan ni Baldwin ang malungkot na kapaligiran at nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Napatay ba si Hora? Nakalaban na ni Baldwin si Hora dati at hindi na bago sa kanya ang aura ni Hora. Sa sandaling iyon, tila nagluluksa ang mundo habang binabasa ng ulan ng dugo ang lupa. Nararamdaman niya ang aura ni Hora na naglalaho mula sa mundo na parang kandila na malapit ng mamatay. Labis na ikinagulat ni Baldwin na ang isang marangal na kalahating immortal na tulad ni Hora ay namatay. Pagkatapos ng unang ilang segundo ng pagkabigla, naging seryoso ang ekspresyon ni Baldwin. Sandali siyang nagkalkula at mamulong sa sarili. Napakagandang pagkakataon.
Ang paglamon sa isa pang kalahating immortal at pagsipsip ng enerhiya ng dugo sa 7-star energy gathering formation ay dapat na higit pa sa sapat para mabuksan ko ang aking tunay na katawan. Nang lumitaw ang kaisipang iyon sa isipan ni Baldwin, ang itim na enerhiyang nakapalibot sa kanya ay agad na lumabas sa kanyang katawan, binalot siya ng buo at itinaboy palayo sa isang kisap mata. Samantala, sa East Plain, nakatayo ang isang banal na bundok na matayog sa mga ulap at nabuo mula sa mga hindi pangkaraniwang kulay ng mga bato. Doon, ang mga ibon ay umaawit, at ang mga unggoy ay naglalakbay. Sa tuktok ng bundok na iyon ay napakaraming ilaw at mapalad na enerhiya. Maituturing ito bilang isang uri ng langit sa lupa, isang uri ng paraiso na walang kapantay. Doon matatagpuan ang Darklight Sacred Land. Sa loob ng kanilang langit sa Yungib, isang matandang lalaki ang nagmumuni-muni sa dagat ng mga ulap. Nakasuot siya ng isang solar lunar robe na may maraming manifestasyon ng mga tuntunin sa lahat ng dako nito. Di nagtagal, nahulog siya sa malalim na pag-iisip nang magising siya sa maitim na ulap na bumabalot sa kalangitan at sa tanawin ng ulan ng dugo. Isang kalahating immortal ang bumagsak. Bulong niya. Sa sumunod na sandali, hindi mabilang na mga tuntunin ng liwanag ang nagtagpo sa kanyang paningin. Tumangala siya sa kawalan, habang ang kanyang tingin ay tumatagos sa malayo hanggang sa tuluyan itong makarating sa mga hangganan ng North Sea. Matapos makita ang eksena sa larangan ng digmaan sa North Sea, kinailangang pigilan ng matandang practitioner ang takot sa kanyang puso habang bumubulong. Ngayong nakipaglaban na ang mga kalahating immortal, tila napakalinaw na lumalawak na ang sakop ng digmaan. Hindi ito maiiwasan ng matagal ng Darklight Sacred Land. Panahon na para maghanap tayo ng kakampi. Pagkatapos magsalita ng matandang cultivator, lumabas siya sa kanyang lihim na tahanan at dumiretso sa pasukan ng Darklight Sacred Land. Samantala, sa Floating Light Sacred Land sa Midland, may nakatayong bundok na tumataas hanggang sa mga ulap at nababalutan ng napakalakas na liwanag. Doon, tila namumukadkad ang mga bituin sa kalangitan, at ang makakapal na tipak ng banal na liwanag ay nagliwanag sa nakakalat na hamog. Ang mga puno, kawayan, at lahat ng uri ng kakaibang halaman ay nagbilad sa lupain. Lumipad ang mga crane sa kalangitan, at ang kanilang mga huni ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan habang sila ay lumilipad ng may kagandahan sa himpapawid. Sa likod bahay ng isang pavilion sa kung saan sa bundok na iyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lilang roba ang umiinom ng espiritual na tsaa. Bigla na lang, may kidlat sa kalangitan na naglabas ng resonansya ng hindi mabilang na mga patakaran. Isang pakiramdam ng matinding kalungkutan ang dahan-daang lumitaw, na parang bumabalot sa isipan ng lahat. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari ay nag-iwan sa lalaking nasa katanghaliang gulang na natigilan. Ang kanyang anit ay namanhid, at tumingin siya sa kalangitan ng may takot. Isang kalahating immortal ang namatay. Paano nangyari ito? Bulalas ng lalaki. Bilang kalahating immortal ng Floating Light Sacred Land, alam ng lalaki, si Naden Colbert, na nagsimula na ang gininto ang panahon ng Blue Realm. Sa loob lamang ng isang taon, sunod-sunod na bumagsak ang mga kalahating immortal. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magduda si Naden sa kanyang sarili dahil alam niya na ang krisis na naramdaman niya sa pagkakataong iyon ay mas mapang-api kaysa sa lahat ng gininto ang panahon na kanyang naranasan. Ang mga kalamidad ay palaging nangyayari sa mundo, ngunit kahit ang pinakamatinding kalamidad na naranasan niya noon ay hindi kailanman kasing lakas noon. Si Naden, na nabuhay ng 30,000 taon, ay mahinang napabuntong hininga na lamang sa kanyang sarili. Paparating na ang mga Devil Cultivator. Iniisip ko kung ilang sacred land ang makakaligtas dito. Malaking bahagi ng Blue Realm ang nahaharap sa nakakagulat na balita ng pagbagsak ni Hora. Dahil dito, maraming kalahating immortal ang naging mas maingat. Gayunpaman, walang kaalam-alam si Severin sa pangyayari. Naramdaman na ni Sever na ang sitwasyon ay malapit nang lumala nang makita niyang si Hora ay papalapit na sa pagsira sa sarili. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang mga asawa at pinrotektahan sila sa summon airship. Gayunpaman, ang nakakatakot na shockwave ay malubhang nasugatan pa rin si Severin. Ang kanyang buong katawan ay tumutulo ng dugo, at ang kanyang katawan ay halos mapunit. Hindi na siya makahawak,
at nauwi sa pagkahulog mula sa mga ulap. Severin. Nag-aalalang ekspresyon si Dayan at ang iba pang mga batang babae habang agad silang sumugod papunta sa kanya. Agad na ginamit ni Dayan ang kanyang mana upang suportahan siya bago ito bumagsak sa lupa. Siya at ang iba pang mga babae ay may mga mukhang nababagabag habang nakatingin sa nababalutan ng dugo at sugatang si Severin. Ang pagsira sa sarili ni Hora ay nangyari ng napakabilis at biglaan kaya't ikinagulat ng lahat. Ang isang kalahating immortal na puwersang nagwawasak sa sarili ay mas malakas kaysa sa may isip ng anumang level 9 Supreme Paragon. Winasak nito ang isang espasyo sa loob ng radius na 5,000 milya. Kahit ang presensya ni Adrian ay hindi sapat upang mapaglabanan ang mabibigat na shockwave na resulta nito. Sa sandaling iyon, ang asol na damit ni Adrian ay napunit, habang ang kanyang balat ay nasunog at nangangitim dahil sa mainit na alon ng hangin. Ang isa sa kanyang mga braso ay nabali, at ang puting buto ay tumatagos sa laman at dugo. Kung ikukumpara sa lakas ng isang makapangyarihang kalahating immortal na powerhouse na kanyang ipinakita kanina, ang kanyang aura ay tila hangina at halos bumagsak sa pagkamit ng isang level 9 Supreme Paragon. Pinunasan ni Adrian ang dugo sa kanyang mga labi at lumingon upang tingnan ang bumagsak na si Severin. Mabilis siyang naghanda at tumakbo palapit. Nang makita niyang nagtamo si Severin ng malubhang pinsala, pakiramdam niya ay parang ang mga baga ng buhay ay kasing babasagin ng isang kandilang hinihipan ng malakas na hangin. Ayos ka lang ba, Severin? Nag-aalalang tanong ni Adrian. Sakto lang ang pagsadyap ni Dayan kay Severin, at pabiro itong sumagot. Ayos lang. Hindi pa ako patay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang suriin ang kanyang mga pinsala, ngunit ang mga natuklasan niya ay hindi maganda ang naging resulta. Halos kalahati ng kanyang 2 trilyong mini-universe ay nawasak, at wala pang 10 bahagi ng mana ang natira. Ang kanyang panloob na mundo, na lumaki na sa 100,000 milya, ay parang isang lupang sinalanta ng lindol. Napakarami ng mga patay at sugatang nilalang. Bukod pa rito, iyon ay mga panloob na pinsala lamang. Mas malala ang mga panlabas na pinsala. Napansin ni Severin na ang kanyang pinakamalalim na sugat ay umaabot ng 2 pulgada ang lalim, at ang mga buto sa kanyang dibdib ay nabasag na. Mukha siyang isang sirang manika na unang pinagpira-piraso at pagkatapos ay tinahimuli. Ang nakita ang kanyang mga pinsala ay nagpaisip sa kanya na nakaiwas siya sa isang bala. Mabuti na lang at nahadlangan ni Adrian ang karamihan sa mga shockwave ng self-destruction, na tuluyan na sanang nawasak ang mga ito kung tiniis niya ang buong bigat nito. Maaari pa nga nitong maging sanhi ng pag-alis ng kanyang solar spirit sa kanyang katawan, ngunit may posibilidad din na hindi makatakas ang solar spirit sa tamang panahon. Si Hora ay isang kalahating immortal na powerhouse na naperpekto ang 2 sa 3 katangian ng asensya, enerhiya, at espiritu. Kung hindi siya napilitang gumamit ng isang mapanirang galaw sa sarili sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ni Severin at Adrian, marahil isang tunay na immortal lamang ang maaaring pumatay sa kanya. Ang kaisipang iyon lamang ay nakakatakot na para kay Severin. Naisip niya noon na makakagawa siya ng tagumpay sa level 5 Supreme Paragon at makakaligtas dito sa tulong ng kanyang level 5 Protective Divine Weapon, ngunit siya ay direktang nasa kawalan mula pa sa simula ng labanan. Kung hindi dahil sa Green Emperor Pagoda na lumitaw sa tamang oras upang iligtas siya, maaaring sumama na siya sa maraming patay na kaluluwa sa loob ng Thousand Soul Flag. Dahil dito, napagtanto ni Severin na may malaking puwang pa rin sa pagitan niya at ng isang kalahating immortal. Sinulyapan ni Severin ang 5,000 milyang radius ng pagkamatay ni Hora. May bitek na lupa na nagbubuga ng magma at hindi mabilang na elemento, kasama ang magulong enerhiya na bumubuhos mula sa mga bitek sa sirang kawalan. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao sa determinasyon at naisip sa sarili. Magiging mahina ako magpakailanman kung hindi ako magiging immortal. Ito ay isang ideya na nakaugat sa isang masidhing paghahangad ng tagumpay. Kalmadong pinigilan ni Severin ang kanyang mga iniisip at tiningnan ang nag-aalalang mga mukha ng kanyang asawa. Relax ka lang. Buhay pa ako at maayos ang lahat. Ang kanyang magaan na pahayag ay nagawang maibsan ang pag-aalala ng mga babae, at agad silang humagalpak sa tawanan. Tumawa rin si Adrian,
at tila nawala ang lahat ng lungkot sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pinagalitan niya ito. Gusto ko pa ring magbiro, naiintindihan ko. Ibinalik niya ang Oculus Blade kay Severin, at nagpaputok ng mana na puno ng sigla sa katawan ni Severin. Sa isang iglap, naramdaman ni Severin ang pagpasok ng mana sa kanyang katawan at paggaling ng kanyang mga pinsala. Dahil sa labis na tuwa, mabilis siyang kumuha ng ilang healing pills mula sa kanyang spatial ring at kinain ang mga ito. Ang mga table tasks ay natunaw at naging purong alchemical power at pinalusog ang kanyang buong katawan, kaya gumaling ang mga nakanganga na sugat sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Kasabay nito, mabilis din niyang ginamit ang tanging natitirang batas ng paglikha sa kanyang panloob na mundo upang ayusin ang kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ng paglikha ay itinuturing, ng may karapatan, bilang primogenitor para sa asensya ng buhay sa buong mundo. Habang dumadaloy ang panuntunan, nagawa ni Severin na makabawi sa kanyang dating estado. Hindi umabot ng ilang segundo bago gumaling at natanggal ang kanyang mga sugat. Ang enerhiya at dugong dumadaloy mula sa kanyang energy core ay nagpasigla sa kanyang buong katawan, muling inayos ang kanyang mga nabasag na meridian, at inayos ang cellular universe. Mula sa labas, tila natatakpan si Severin ng baluti na kulay dugo, at mayroon pang usok na lumalabas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang dating stagnant aura ay unti-unting nagsimulang maging matatag at lumakas muli. Nang makita ng kanyang mga asawa na ginagamot niya ang kanyang mga sugat, agad silang nag-ayos ng isang pormasayon upang protektahan si Severin dito. Ang pagkakita kay Severin na gumagaling ay nagbigay daan kay Adrian na sa wakas ay makahinga ng maluwag. Mabilis na gumaling si Severin sa pamamagitan ng paggamit ng batas ng paglikha. Habang pinaplano niyang ayusin ang lahat ng sabay-sabay, naramdaman niya ang pagbabago sa Green Emperor Pagoda. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tiningnan ang kayamanang lumulutang sa kalangitan na hindi kalayuan sa kanya. Ito ay natatakpan ng buo ng dugo at asensya ni Hora, at dahil ito ay isang tunay na immortal na sandata, hindi ito natatamaan ng mga shockwave ng pagsira sa sarili ni Hora. Hindi nagtagal ay napansin ni Severin na ang pagoda ay tila palihim na sinisipsap ang dugo at asensya ni Hora. Ang pundasyon ng isang cultivator ay dugo at asensya, at ang pundasyon ng isang kalahating immortal ay tiyak na naglalaman ng kanilang pag-unawa sa mga patakaran. Kasunod ng pagsipsip, malinaw na naramdaman ni Severin na tila nagising ang isang mahinang kaluluwa sa tore. Nang maramdaman niyang may mangyayari, agad niya itong tinawag pabalik at inilagay sa kanyang panloob na mundo. Kung may kaluluwang Magi gising mula sa Green Emperor Pagoda, mas may kumpiyansa si Severin na supulan ito kung ito ay nasa loob ng kanyang panloob na mundo. Si Severin ay may seryosong ekspresyon at umaasa lamang na nakikita lamang niya ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, isang espasyong daanan ang lumitaw nang malapit na niyang bawiin ang pagoda. Si Adrian ay nasa mataas na alerto at handang harapin ang isang mabigat na kaaway. Buhay ka pa, bulalas ng figurang lumabas mula sa kawalan. Nakasuot ng matingkad na dilaw na damit at naglalabas ng medyo mahinang itim na enerhiya, nagulat siya nang makita niyang buhay pa at maayos si Severin. Ang tao ay walang iba kundi si Baldwin, ang pinuno ng sekta ng Primordial Sacred Land, at ang kopya ng Anstoren na naselyuhan sa lupang ninuno. Pumunta roon si Baldwin upang lumunin ang dugo at asensya ni Hora, ngunit labis siyang nadismaya nang matuklasan niyang si Hora ay talagang sumire sa sarili at walang iniwang bakas ng kanyang asensya o dugo. Pagkatapos ay naglakad pa siya patungo sa espasyo upang tingnan kung makakatagpo pa siya ng iba pang mga pagkakataon, ngunit agad itong nagdala sa kanya sa kinaroroonan nina Adrian at Severin. Tahimik na isinumpa ni Baldwin ang sarili. Noong una ay inakala niyang ang pagsira ni Horace sa sarili ay mag-iiwan ng maraming asensya at dugo. Kung magtatagumpay siya sa pagsipsip nito, makakawala siya sa kanyang selyo. Gayunpaman, ang resulta ay hindi ayon sa kanyang inaasahan, dahil ang pagsira ni Horace sa sarili ay halos nagbawas sa kanyang asensya at dugo. Sa biglaang pangyayari, nagpa siya si Baldwin na baguhin ang kanyang estratehiya sa pag-asang si Severin at ang iba pa ay mamamatay o magdurusa ng malubhang pinsala kung sila ay mabubuhay.
umasa siyang palihim na tatapusin ang kanilang buhay, dahil ang paglaya ay malapit nang makalaya kung makakalamon siya ng isang kalahating immortal na tulad ni Adrian. Ngunit nagulat si Baldwin nang hindi lamang nakaligtas si Adrian, kundi nagtamo lamang ng maliliit na pinsala. Biglang nanlamig si Baldwin nang lumabas siya mula sa kawalan at nakitang humahakbang siya patungo sa palad ng isang kakilakilabot na kalaban. Isang bisita mula sa Primordial Sacred Land. Malamig na deklarasyon ni Adrian, habang ang mga mata ay nakatutok kay Baldwin habang inilalabas ang kanyang level 3 Protective Divine Weapon, ang Emerald Blade. Ang aura na nagmumula sa armas ay bum-alot kay Baldwin at nagpaparalisa sa kanya sa takot. Kahit na ginamit ni Baldwin ang Rules of Celestial Demons para makagawa ng clone, ang kapangyarihan nito ay sa kasamaang palad ay umabot na sa antas ng isang level 9 Supreme Paragon lamang. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng mga kakayahan ng isang kalahating immortal. Sa kabila ng kasalukuyang mga pinsala ni Adrian, hindi masabi ni Baldwin ng sigurado kung ano ang maaaring gawin ni Adrian kung mapipilitan itong gumanti. Hindi nang ahas si Baldwin na sumugal. Maingat niyang ipinadala ang clone na ito para magtipon ng enerhiya at dugo para sa kanyang tunay na sarili at basagin ang selyo, hindi para makisali sa mga laban na may banta sa buhay o kamatayan sa iba. Maingat na sumulyap si Baldwin kay Adrian, na ang ngiti ay tila nagpapagaan ng tensyon sa kapaligiran. Malakas ka pa rin gaya ng dati, Adrian. Ang pagkitaw sa buhay ni Hora ay isang napakalaking kahanga-hangang gawa. Ipinahihiwatig ng mga salitang iyon kay Adrian na hindi naghahangad ng paghihiganti si Baldwin, at nakahinga ng maluwag si Adrian dahil dito. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang medyo mapanghamak na opinyon tungkol sa kanilang sagradong lupain dahil sa pakikipagsabuatan sa mga Devil Cultivator. Nanatili siyang mapagmatsyag kahit na tila mas kumalma na siya kumpara dati. Lumabas ka ba sa sekta para subukang kumpirmahin ang aking pagpanaw, na sigurado akong inaasahan mong makita? Sumagot si Adrian sa matalas na tono. Ngumiti si Baldwin upang patahimikin ang sitwasyon, dahil naramdaman niya ang medyo pag-alit na tono sa boses ni Adrian. Naramdaman ko lang ang pagpanaw ni Hora at gusto ko itong patunayan mismo. Gayunpaman, hindi naniwala si Adrian sa tila simpleng paliwanag ni Baldwin. Magsasalita na sana siya ng isa pang mapang-uyam na salita nang umalangaw-ngaw sa buong lugar ang isang malakas na boses. Adrian, buhay mo ang kapalit ng pagkamatay ni Hora. Niyanig ng malakas na boses ang langit at lupa, na naging dahilan pa ng pagguho at pagkabasag ng oras at espasyo. Di nagtagal, isang mamamatay taong Gren ang lumitaw mula sa kawalan. Naliligo sa nakakatakot na banal na liwanag ng mga patakaran at isang immortal na ningning, si Gren ay parang isang masamang Diyos na lumalabas mula sa kailaliman ng kaguluhan. Sina Gren at Hora ay makapangyarihang mga demonyo at matalik na magkaibigan. Sila ay halos magkakaibigang magkaribal na ang pangarap ay makita kung sino ang magiging mga immortal sa Golden Age. Ang mga pangyayaring nagtapos sa pagkawasak ni Hora sa araw na iyon ay ikinabahala ng marami sa mga kalahating immortal na nilalang sa Blue Realm. Walang sino man ang umaasa na kahit isang kalahating immortal ang mamamatay pagkatapos sumali sa labanan. Bagamat magkaibigan sina Gren at Hora, alam ng una na walang mas magandang panahon kaysa sa pagpuksa kay Adrian. Ang mga demonyo ay may malinaw na layunin, ang pagkuha ng mas maraming mapagkukunan at paglamon ng mas maraming dugo. Ang kanilang tinatawag na pakikipagtulungan sa Primordial Sacred Land ay isang panlabas na anyo lamang na hinimok ng mga masamang intensyong iyon. Kahit ang clone ng ninuno ni Baldwin ay itinuring na isang kopya lamang ng totoong bagay. Noong nakaraan, ginamit ng Green Emperor ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang kanyang mga kalaban, kahit na ang mga kalaban na iyon ay nakamit na ang immortalidad. Nang marinig ang tungkol sa pagsira at pagkamatay ni Hora, hindi nag-aksaya ng oras si Gren sa pagtakbo palapit. Lumabas siya mula sa kawalan at itinaas ang kanyang kamay upang subukang salakayin si Adrian. Ang biglaang tensyon sa larangan ay nagpabalik sa atensyon ni Severin habang nagpapagaling pa rin siya mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang master, si Adrian, ay nanghina dahil sa pagsira ni Hora sa sarili at hindi na kasing lakas ng dati.
Ang isa pang sakuna ay maaaring humantong sa kapahamakan, lalo na kung may isang level 9 Supreme Paragon tulad ni Baldwin na nagmamasid mula sa mga pakpak. Nalungkot si Severin sa napagtanto. Handa siyang gamitin ang Oculus Blade at ang Green Emperor Pagoda at handang pabagsakin ang kanyang mga kalaban kahit na mga hulugan ito ng pagsakripisyo sa kanyang sarili. Isang mabangis na mukha na si Gren ang naghanda upang ibigay ang kanyang suntok ng si Adrian, na walang emosyon, ay kinagat ang kanyang dila at dumuran ng dugo sa Emerald Blade na hawak niya. Sa isang iglap, ang talon ay naglabas ng isang walang kapantay at maringal na sinag ng espada, na hamati sa hindi mabilang na mga batas. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Tumagos ang malamig na tingin ni Adrian kay Gren. Humakbang siya pasulong, at ang kanyang figure ay nagliliwanag ng malamig at banal na liwanag. Habang papalapit ang hindi may iwasang malaking labanan, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Huwag mong gawin ang lahat ng mag-isa, Adrian. Lumabas si Jackson, ang Grand Priest ng Barbaro, mula sa kawalan. Ang kanyang kalahating immortal na aura ay dumaloy sa kawalan habang pumwesto siya sa harap ni Adrian. Isang malamig na titig ang lumitaw mula sa kanyang mga mata habang nakatingin kina Gren at Baldwin sa malayo. Simula nang lumabas siya mula sa North Sea, umasa si Jackson sa kanyang banal na pandama upang subaybayan ang mga pagbabago sa larangan ng digmaan. Sa una ay tuwang-tuwa nang malaman na ang nahulog na individual ay si Horace sa halip na si Adrian. Ang kanyang kagalakan ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang maramdaman ang presensya ni na Baldwin at Gren. Mabilis na pinunit ni Jackson ang kawalan upang makatayo kasama si Adrian dahil sila ay mga kakampi, nararapat lamang na tumulong sa isang kasama na nangangailangan. Ang interbensyon ni Severin ay napakahalaga sa panahon ng krisis na kinakaharap ng mga barbaro noong krisis ng North Sea. Kung wala ito, kinailangan sanang kumilos si Jackson, na maglalagay lamang sa kanila sa kawalan dahil maaaring siya ang magpasimula ng isang ganap na labanan sa pagitan ng mga kalahating immortal. Kaya, nararapat lamang nasuklian niya ang gayong kabaitan. Salamat, Jackson. Nakahinga ng maluwag si Adrian sa pagdating ni Jackson, dahil hindi na niya kailangang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Samantala, ang dating bangis ni Gren ay napalitan ng isang malungkot at nakakatakot na ekspresyon, na siyang makikita sa mukha ni Baldwin. Pinaikit ni Gren ang kanyang mga mata at malamig na sumulyap kay Jackson. Sigurado ka bang gusto mong makialam dito? Ang ngiti ni Jackson ay kasing lamig ng kanyang determinasyon. Hindi ko kukonsintihin ang mga demonyong katulad mo, at magiging karangalan ko ang pasanin ni Adrian. Habang naghaharap ang mga kalahating immortal mula sa magkasalungat na paksayon, lalong naging magulo ang kapaligiran dahil sa kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Baldwin. Nang makita niya ang pagdating ni Jackson, tinalikuran niya ang lahat ng akala na gusto niyang magsagawa ng palihim na pag-atake at agad na sumenyas kay Gren. Umatras tayo. Walang magandang maidudulot ang labanang ito. Ang pagdating ni Jackson ay nakagambala sa mga plano ni Gren, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang sinabi ni Baldwin. Determinado si Jackson na protektahan sina Adrian at Severin anuman ang mangyari. Ang presensya ng dalawang kalahating immortal ay lalong nagpulala sa pag-aalala ni Gren. Sa kanyang panig, si Baldwin lamang ang kanyang suporta, dahil wala si Xavier at piniling manatili sa lihim na hangganan ng Primordial Sacred Land upang gamutin ang kanyang mga sugat at ayusin ang nasirang pundasyon sa Eastern Sea. Bukod pa rito, kahit na si Baldwin ay isang kopya ng Anstora, ang kanyang lakas ay hindi hihigit sa isang kalahating immortal at mapatla kung ikukumpara sa isang level 9 Supreme Paragon. Maliban kung plano ni Gren na makisali sa isang 2-on-1 na komprontasyon, ang isang walang ingat na pag-uudyok ng digmaan ay magpahirap sa kanila na makatakas. Bagamat ang pagkamatay ni Hora ay nag-iwan kay Gren ng kalungkutan at galit, hindi pa ito nagpapasiklab ng isang mapaghiganting galit na nagtulak sa kanya na humingi ng paghihiganti. Ang pag-unawa sa mga limitasyon ng isang tao ay tanda ng karunungan. Bukod pa rito, ang pahayag ni Gren tungkol sa paghihiganti sa kanyang kaibigan ay isa lamang retorika. Ang tunay niyang intensyon ay ang samantalahin ang pagkakataong iniharap ng pagod nina Adrian at Severin pagkatapos ng labanan upang tuluyan silang mapuksa.
Dahil sa pagkakataong dumaan sa kanyang mga daliri, hindi gagawa si Gren ng isang bagay na kasing tanga ng pagharap sa dalawang kalahating immortal. Malamig niyang sinulyapan si Adrian at sumangot. Ang swerte mo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang maputlang mukha na si Severin. Sa tansya ni Gren, si Severin ay umangat sa kadakilaan sa bilis na nakakagulat na nalampasan nito ang lahat sa Blue Realm. Natagpuan ng nakababatang henerasyon ang isang walang kapantay na kababalaghan sa kanya, at maging ang mga veterano at Supreme Paragon ay nahulog sa kapangyarihan ni Severin. Ang pagpapahintulot sa kanya na umunlad ay maaaring magbunga ng isa pang figure na katulad ni Adrian sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili na sumuko, umatras si Gren ng may matigas na ekspresyon nang harapin ang nakakatakot na mga titig ni na Adrian at Jackson. Bago umalis, sinulyapan ni Baldwin ang nagpapagaling na si Severin at dinilaan ang kanyang mga labi bago bamulong sa sarili. Sayang naman. Dapat pala ay nilamon ko na siya ng mas maaga, o baka naman ay pinadala ko na lang siya kay Xavier sa nasasakupan ng Anstora upang maitatag bilang isang sisidlan ng muling pagsilang. Maging si Baldwin, bilang kopya ng Anstora at isang sinaunang nakaligtas mula sa panahon ng Green Emperor daan-daang libong taon na ang nakalilipas, ay nakasaksi na ng maraming bagay, ngunit maging ang potensyal ni Severin ay nag-iwan sa kanya ng pagkamangha at pangamba. Hindi pa nakatagpo si Baldwin ng pangalawang kababalaghan na katulad ng Green Emperor sa kabila ng kanyang maraming taon ng pamumuhay, ngunit nagpakita si Severin ng isang tiyak na pagmamadali na nagpapaalala sa kanya ng Green Emperor. Inamin niya ng may pag-aalinlangan na siya ay nagkamali. Gayunpaman, ang pag-iisip sa mga nakaraang pagsisisi ay walang kabuluhan, at tanging isang huling beses lamang ang kanyang nasulyapan kay Severin bago tuluyang nawala sa kalangitan. Pagbalik sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Adrian ang Emerald Blade habang isang banal na liwanag ang sumisinag mula rito kasama ang hindi mabilang na mga patakaran. Sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa nang umatras sina Gren at Baldwin. Tumayo siya sa tabi ni Jackson na may seryosong ekspresyon, at ang kanyang mana ay umikot sa paligid niya habang nakahinga siya ng maluwag. Dahil pinili ni Gren at Baldwin na umatras, naiwasan ang isang malaking labanan. Hindi takot si Jackson sa isang laban, ngunit hindi siya maaaring sumugal dahil sa posibilidad na may iba pang nagkukubli para samantalahin ang anumang kahinaan na lumitaw pagkatapos ng sagupaan. Pinigilan ni Jackson ang kanyang aura at nagmadaling lumapit kay Adrian. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Ikinumpas ni Adrian ang kanyang kamay at umiling. Ayos lang ako. Nagpapasalamat lang ako na dumating ka sa tamang oras para tulungan akong harapin ang kalaban. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Jackson ng may magalang na pagyuko. Kung hindi dumating si Jackson noong dumating siya, maaaring ibang-iba ang kinalabasan ng labanan. Huwag ka nang magsalita pa, kaibigan. Sasamahan kita pabalik sa Midland. Ayaw naming maghayganti sa iyo si Gren at ang kanyang mga kasamahan pagkatapos kong umalis. Sabi ni Jackson, kinikilala ang kahalagahan ng sandaling iyon. Ang pagtulong kay Adrian na makatakas ng ligtas ay tila isang maliit na kilos kumpara sa kabayanihan ni Severin sa pagliligtas kay Northsea mula sa panganib. Lubos akong nagpapasalamat. Tumanggaw si Adrian. Mabilis na lumabas si Severin mula sa kanyang pagmumuni-muni matapos marinig iyon. Karamihan sa kanyang mga sugat ay nagugat at gumaling pagkatapos ng maikling panahon ng pagmumuni-muni. Bagamat nananatili pa rin ang mga nakakapangilabot na peklat sa kanyang katawan, ang mga ito ay mas mahalaga sa estetika kaysa sa isang tunay na isyu. Gayunpaman, nanatiling malubha ang kanyang mga panloob na pinsala, dahil ang kanyang panloob na mundo ay nasa isang sira-sirang estado at ang kanyang mga universo ng selula ay natuyo. Maging ang kanyang espiritual na enerhiya ay hangina sa isang maliit na bahagi lamang ng dating lakas nito, at ang kanyang kabuuang husay sa pakikipaglaban ay nabawasan sa wala pang 20% kumpara noong siya ay nasa kanyang tugatog. Hindi lamang iyon ang mga alalahanin na bumabagabag kay Severin. Ang Green Emperor Pagoda, na hinaluan ng asensya at dugo ni Hore na kalahating immortal, ay pumupukaw ng isang pakiramdam ng pagkabalisa sa loob niya. Bagamat nailagay na niya ang pagoda sa loob ng kanyang panloob na mundo, isang nakakabagabag na aura ang nagmumula rito at tila nagiging hindi mapakali.
Maihahalin tulad ang pakiramdam sa isang bagay na malapit ng magising. Ang takot sa hindi inaasahang pangyayari ay nag-iwan kay Severin na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkaapurahan. Tumayo siya at agad na sumakay sa summon airship. Samantala, minanipyalan ni Dayan at ng iba pang mga batang babae ang treasure ship gamit ang kanilang mana at iginiya ito patungo kina Adrian at sa iba pa. Di nagtagal, sumama sa kanya sina Adrian at Jackson sa barko. Malala ba ang pinsala ni Severin? Bahagyang nakasimangot na tanong ni Jackson nang mapansin ang magulo na itsura ni Severin. Masyadong kapansin-pansin ang kaibahan nito kumpara sa kanilang pagkikita kalahating buwan na ang nakalipas sa North Sea. Tila hangina na ngayon ang aura ni Severin, at ang malalaking pinsalang natamo ay maaaring nagdulot ng malaking pinsala. Bahagyang ngumiti si Severin. Salamat sa iyong pag-aalala. Gumaling na ang aking mga panlabas na sugat. Ngunit kailangan ko nang bumalik sa Sacred Land upang gamutin ang aking mga panloob na pinsala at tiyaking mananatiling matatag ang aking pundasyon. Nang marinig iyon, kumuha si Jackson ng isang tableta na may mga rules na tumataas. Ito ay isang 9th grade pills na lumilikha ng buhay, isang napakalakas na pamamagitan na ginawa ng aming tribo matapos matagpuan ang Trilite Divine Water. Nanlaki ang mga mata ni Severin sa pagkamangha at pasasalamat. Pinangalanan ang Trilite Divine Water dahil binubuo ito ng sikat ng araw, liwanag ng buwan, at liwanag ng bituin. Binasag ng sikat ng araw ang asensya ng dugo at pisikal na anyo. Kinakain ng liwanag ng buwan ang sinaunang espiritu at kaluluwa. Nilamon ng liwanag ng bituin ang tunay na asensya ng mana. Kapag pinagsama ang tatlo, mayroon silang napakalakas na katangiang nakapagpapagaling at may kakayahang buhayin ang mga malapit ng mamatay. Dahil sa katangian nito, ito ay iiral lamang sa malawak na kalangitan. Kahit na noon, hindi ito lumilitaw ng marami. Kahit ang isang kalahating immortal ay kailangang gumastos ng maraming mana upang anihin ito, kaya't ito ay isang kayamanan na pinahahalagahan ng mga Sacred Land. Ito ay halos kasing halaga ng isang protective divine weapon. Ang mga protective divine weapon ay mga walang buhay na bagay na nangangailangan ng isang cultivator upang gamitin. Ngunit ang Trilite Divine Water ay isang bagay na maaaring magpanumbalik ng pundasyon ng isang level 9 Supreme Saint. Tinanggap ni Severin ang tableta at ipinahayag ang kanyang lubos na pasasalamat. Salamat sa iyong kabaitan. Tumango si Jackson, itinaas ang kanyang kamay, at binuksan ang isang espasyong daanan upang patnubayan ang barkong pangyaman. Dahil sa dalawang kalahating immortal na kasama ng airship, agad na iniwan ng sasakyang dagat ang isang peklat na larangan ng digmaan na walang buhay. Ang pagsira ni Horace sa sarili ay naging dahilan upang hindi na matirahan ang buong hangganan sa pagitan ng North Sea at Midland. Ito ay naging isang ipinagbabawal na kaparangan. Marahil ay aabutin ng mahigit 10,000 taon bago muling magkaroon ng buhay sa tigang na ibabaw nito. Pagdating sa Grundy Uno Sacred Land, bumalik si Severin sa paraiso ng kuweba sa loob ng Enchanted Peak at umupo nang nakakrus ang mga paa sa kanyang enlightenment mat. Nakapalibot sa kanya ang isang siksik na espiritual na enerhiya na lumalamon sa diwan ng langit at lupa na parang isang matako na black hole. Isang gabi na ang lumipas mula nang sila ay bumalik, kasama si Jackson upang matiyak ang kanilang ligtas na pagdating. Pagbalik niya, ang malubhang pinsala ni Severin ay ikinagulat ni Amethyst, na halos inakala niyang wala na si Severin matapos maobserbahan ang kalagayan ni Severin at Adrian. Nang malaman niyang maayos silang lahat, nakahinga ng maluwag si Amethyst at agad na kumuha ng ilang tableta mula sa kaban ng sekta at ibinigay ang mga ito kay Severin. Pagkatapos ay nagpaalam si Jackson at agad na umalis patungong North Sea at ligtas na sinamahan sina Severin at Adrian pabalik sa Sacred Land. Halos gumaling na ang mga sugat ni Severin pagkatapos ng isang buong magdamag na pagmumuni-muni. Kasunod ng mabagal at matatag na pagbuga, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kislap ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, na parang mga bituin sa kalawakan. Kinuha ni Severin ang tableta na ibinigay sa kanya ni Jackson at nilunok ito sa isang mabilis na galaw. Sa isang iglap, ang pinakadalisay na asensya ng buhay ay bumalot sa kanyang mga paa at kamay at buto, habang ang kanyang lantadong universo ng selula ay nanambalik matapos masipsip ang lahat ng asensyang iyon sa isang mabilis na paraan.
Ang malawak na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay agad na nag-ayos sa kanyang mga nasirang selula, unti-unting naibalik ang aura ni Severin. 1,000,000 sa kanyang mga universo ng selula ang non-embolic noong una, pagkatapos ay 10,000,000, pagkatapos ay 100,000,000, at unti-unting papalapit sa 1,000,000,000,000. Sa loob lamang ng ilang araw, ganap na nabuhay muli ni Severin ang kanyang mga tuyot na universo ng selula, na muling nabuhay dahil sa mana na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat selula ay kumikinang na may nagliliwanag na liwanag, habang ang kataas-taasang mga patakaran ay naging mga banal na kadena ng kaayusan na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Nang maibalik ang kanyang universo ng selula, itinuon ni Severin ang kanyang focus sa kanyang panloob na mundo, na nagbigay ng mas malaking hamon sa mga tuntunin ng pagpapanumbalik kumpara sa kanyang panloob na mundo. Sa kanyang nakaraang laban kay Hora, kinailangan ni Severin na gamitin ng husto ang Oculus Blade at ang Green Emperor Pagoda upang mapanatili ang kanyang paninindigan dahil ang kanyang lakas ay kapantay lamang ng isang Level 5 Supreme Paragon. Ang kasunod na pagsira ni Hora sa sarili ay nag-iwan kay Severin na walang pagpipilian kundi isakripisyo ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang matiyak na ligtas ang kanyang mga asawa, na nagresulta sa pagkawasak ng kanyang panloob na mundo at muntik nang magresulta sa kanyang kamatayan. Nakakatakot talaga ito. Mapait siyang nananjes habang sumusulyap sa kanyang nasirang panloob na mundo. Ang bitik na lupa, pagbuga ng magma, pagkawasak ng langit, at magulong pagpatay ay sadyang nakakadurog ng puso. Agad na tinipon ni Severin ang kanyang mana at isinama ito sa kanyang panloob na mundo. Ang kanyang solar spirit ay lumabas mula sa kanyang energy core, kinakatawan ang kagustuhan ng mundo at ginagamit ang kapangyarihan ng langit at lupa upang simulan ang pagpapanumbalik. Habang bumaha ang kanyang maringal na mana sa kanyang panloob na mundo, pinakilos ng solar spirit ni Severin ang kapangyarihan ng paglikha at pinaghalo ito sa mana upang tumawag ng espiritual na ulan. Bumagsak ang mga patak ng ulan, humahalo sa lahat ng elemento ng mundo at unti-unting ibinalik ang kanyang nasirang panloob na mundo. Matapos mapanatili ang momentum na iyon sa loob ng 3 araw, ang kanyang panloob na mundo ay sumailalim sa isang kahanga-hangang pagbabago. Ang mga kumikislap na bituin sa kalangitan ng kanyang panloob na mundo ay bumuo ng isang kalawakan, habang ang mga mystical na ulap ay bumabalot sa kalangitan at pinatibay ang kanyang mga spatial barrier. Ang lupa ay pinatibay, habang ang mga sirang lambak at ilog ay unti-unting naibalik. Ang lahat ay bumalik sa dating kaluwalhatian nito, maliban sa isang aspeto na mabigat na nakaabala sa isip ni Severin, ang Green Emperor Pagoda. Habang kumukumpuni at lumalawak ang kanyang panloob na mundo, ang mahiwagang aura na nagmumula sa pagoda ay patuloy na tumitindi. Tila nakaramdam si Severin ng isang uri ng nalalapit na paggising sa loob niya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang solar spirit upang suriin ang sitwasyon, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang Green Emperor Pagoda na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay humahadlang sa kanyang mga pagtatangka na silipin ito. Siguro hahayaan ko na lang muna. Malalaman natin kung ano ang laman nito balang araw. Bulong ni Severin sa sarili at nagpas siyang bawiin ang kanyang solar spirit bago umalis sa kanyang panloob na mundo. Ang 10 araw na pag-iisa ay sapat na upang pagalingin ang humigit kumulang 70% hanggang 80% ng kanyang mga panloob na sugat, na nag-iiwan lamang ng maliliit na labi ng pinsala na malapit ng maglaho sa paglipas ng panahon. Habang naghahanda si Severin na umalis, isang biglaang pag-agos ng banal na enerhiya ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang Green Emperor Pagoda ay sumiklab sa isang nagliliwanag na berdeng ilaw bago pagkatapos ay pinakawalan ang enerhiya ng isang sinaunang kaluluwa. Iyan ay napanganga si Severin sa pagkamangha nang makita niya ang palabas na nagbubukas sa harap niya. Hindi niya kailanman inakala na ang pagoda ay nagtataglay ng ganitong kaluluwa sa loob nito. Ang realisasyon ay nagpang-inig sa kanyang gulugod, at namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanya habang unti-unti niyang natutunaw ang nangyayari. Inisip niya kung gaano katagal natulog ang kaluluwang iyon sa loob ng bagay na iyon, lalo na't nadala na niya ito sa paraisong kuweba ng Sacred Land. Kung hindi dahil sa di inaasahang pag-aktibo na pinasimulan ng pagsipsip ng kalahating immortal na dugo at asensya, maaaring nanatili sanang hindi natuklasan ang kaluluwa ng walang hanggan.
Ang kaisipang iyon ay nagpang-inag sa gulugad ni Severin. Ang kawalan ng katiyakan kung ang kaluluwang iyon ay kaibigan o kaaway ay nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa, dahil naniniwala siyang maaaring may panganib sa loob ng bagong tuklas na revelasyon na iyon, lalo na't dumating ito sa isang kritikal na panahon. Ang tanging napanatag niya ay ang maagang natuklasan niya ang katotohanan. Habang pinag-iisipan ni Severin ang mga revelasyon na iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag kang mabahala, anak. Isa na lamang akong labi ng aking dating sarili. Naramdaman ni Severin na ang kanyang solar spirit ay hinihila patungo sa Green Emperor Pagoda ng walang sariling kagustuhan. Tinahak nito ang sahig ng pagoda hanggang sa makarating ito sa isang nakatagong silid. Ang silid ay nagniningning ng maliwanag at napapalibutan ng iba't ibang kosmikong tuntunin. Ang magulong enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa isang kulandong ng lilang ambon habang ang mga ginintoang lotus ay namumulaklak mula sa lupa. Isang nilalang na parang palasyo ang nakatayo ng walang hadlang sa kalangitan at naglalabas ng ginintoang liwanag sa lahat ng direksyon, habang sa gitna ng mga ulap ay ang mga immortal at banal na general na nagbabantay ng may matibay na presensya. Sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo ang isang matandang figure na nakasuot ng berdeng damit. Ang damit ay tila nabuo ng mismong kapangyarihan ng mga tuntunin, hinabi sa asensya ng paglikha at pagkawasak kasama ng mga hibla ng panahon. Pinagmasdan ni Severin ang ilog ng panahon na bumababa at dumadaloy sa paligid ng figure, na nagpapakita ng mga sulyap sa mga pakikibaka ng mga buhay na nilalang kahit mula sa malayo. Sa likod pa, napansin ni Severin ang mga paligsahan ng mga sinaunang tribo na nagsimula bilang mga labanan at nagpatuloy sa pagpatay sa mga halimaw hanggang sa maabot nito ang maaaring maituring na pinakasimula ng sibilisasyon. Gayunpaman, ang tunay na nag-iwan sa gulat ni Severin ay ang maliit na pagoda na karga-karga sa kamay ng matanda. Nakatayo ng matiwasay ang matanda habang hawak ang pagoda sa isang kamay at inilagay ang kabilang kamay sa likuran niya. Binalot ng nagliliwanag na gininto ang liwanag ang figure ng lalaki, at sa loob ng liwanag nito ay isang maliit na gininto ang dragon na may 5 kuko na umiikot sa paligid niya. Naririnig ni Severin ang mahinang mga panalangin mula sa dragon. Kami, ang mga sinaunang pantas ng role, ay nagsusumamo sa Green Emperor na talunin ang mga Devil Cultivator ng Eastern Sea. Kami, ang mga sinaunang pantas ng Comer, ay nagsusumamo sa Green Emperor na supulan ang mga puwersang Devil Cultivator.